Kahit tapos na ang unang laban ng Creamline ay patuloy pa rin pinag-uusapan. Pero kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and click the notification bell. Marami pa rin nagsasabing sobrang amazing ang galawan ng CCS sa first game nila versus Chameleons. Ang talino umano ang naging estilo ni Coach Sherwin at sobrang tiwala sa mga players na kahit nga ang iba ay mga baguhan pa lamang. Ayon naman sa iba, hindi nila inaasahan na ganito ang group of players ang siyang lalaban versus NX-led. Kayong tutuusin, sa first 6 pa lang ng Chameleons ay halos puro veterana na. Samantalang ang CCS ay pinaghalong rookie at mga bagong membro ng team. Noong una ay kabadong ilang fans ng CCS dahil yung dating first 6 ay nasa bench, katulad na lamang ni Alyssa Valdez, Carlos, Bea De Leon at iba pa. Pero kilala talaga si Coach Sherwin sa mga pasabog ng bawat laro at combination of players. Kahit walang Jaya de Guzman sa team dahil nasa training ito with Alas Pilipinas, pero ang tiwala ng team sa bagong setter nila na si Donna Parnejas ay sobrang laki dahil kahit baguhan at ilang months lamang nilang nakasama sa training ay sobrang galing sa distribution ng bola sa kanyang mga spikers. Halata mang kabado dahil sa first time itong maglaro bilang pro, pero dito naging balakid para di makipagsabayan sa ibang players. At kung titingnan ay mas babad pa nga ito sa court kumpara kay Kyle Negrito. Kung maganda ang naging kapalaran ng Cold Smasher sa unang game, kabaliktaran naman ang nangyari nito sa sister company na Chocomocho. Sa unang set, ang first 6 ng Titans ay kinabibilangan ni Molde, Picar, Atienza, Picanya, Ponce at ang nagbabalik na si Viray. Sa Thunderbirds naman ay naroon sina Santiago, Basarte, Nolasco, Nogales, Gonzaga at Iroa. Noong una ay dikitan lamang ang puntos sa dalawang teams. Noong na 6 points na ang Choco at serve ni Isa Molde, pero nag-error ito at naging puntos ng kalaban at is pang solid block ng Zeus Coffee sa attack mula kay Caitlin Biray at lumamang ng dalawa ang Zeus. Patuloy pa rin ang magandang net defense ng Coffee at hirap sa Encarnacion na palasutin ang bola at napatime out bigla si Coach Dante sa score na 6-11. Patuloy pa rin na pumupuntos sila Nogales at Dakis at lumubo pa sa 10 ang lamang ng white blue shirts. At wala ng pag-asang makahabol pa ang Flying Titans at nakuha ng Zeus ang set 1. Sa pagbubukas ng set 2, 5 puntos na kagad ang Obe mula kay Nades Cheng at nasundan pa ito ng isa mula kay Picanya at lumamang ng 4, pero nahabol pa rin ito ng Thunderbirds. Hirap pa rin makaabante ang Choco dahil kulang sa net defense at floor, kaya nahirapang protektahan yung bola mula sa Thunderbirds. At sa muli, nasayang yung 4 points na deposit dahil nahabol pa rin sila ng Coffee at lumamang pa ng 6. Unti-unti na sana nakabangon ang Mocho at pinasok si Ivy Perez at Mayan Mendres. Lumiit sa lamang sa 3. Naging maayos yung distribution ng bola, pero hirap pa rin sila sa depensa at nakuha na naman ng Thunderbirds ang set 2 sa score na 20-25. Noong nagsimula na ang set 3, unang puntos sa Zeus mula kay Aliana Ong at nasundan pa ng isa. Muling nabuhay ang Choco sa set 3 at lumamang ng 3 sa score na 5-2. Bumida ulit ang rookie na si Aliana Ong at nakapuntos ng 3 at nahabol ang score ng Obe at nalampasan pa ito sa score na 7-9. Given na nasa Alas Pilipinas sa mga bigating players ng Choco, mukhang mahihirapan pa sila sa mga susunod na laban. Natapos ang game sa 3rd set at panalo ang Zeus Coffee Thunderbirds.